Genesis 21. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang pinangalan ni Abraham sa kanyang anak, ayon sa utos ng Diyos. Tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. 100 taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos, at sino mang makarinig nito'y tiyak na matatawa rin. At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sino makapagsasabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, namigyan ko pa rin siya ng anak, kahit siya'y matanda na. Lumaki ang bata at nang ito'y naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. Minsan nakikipaglaro kay Isaac si Ismael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Ehipto. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping yan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong iyan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami, at sila'y magiging isang bansa dahil anak ko rin naman si Ismael. Madaling araw pa lamang ang mag-inay ipinaghanda niya ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beersheba. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyong iyak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael. Ito'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mga ngaso. Ikinuha siya ng kanyang ina ng mapapangasawa mula sa lupain ng Ehipto. Nang panahong iyon, isinama ni Haring Abimelech si Pikol, pinuno ng hukbo at sila'y nagpunta kay Abraham. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, sa lahat ng gawain mo'y pinagpapala ka ng Diyos. Isumpa mo ngayon sa harapan ng Diyos na hindi mo ako dadayain, pati na ang aking lahi. Kung paano'y ako'y naging tapat sa iyo, ipanangako mo rin namang magiging tapat ka sa akin at sa lupaing ito na tinitirhan mo ngayon. Nangangako ako, tugon naman ni Abraham. Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. Sumagot si Abimelech, hindi ko nalalaman iyon. Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin? Nagkasundo ang dalawa at binigyan ni Abraham si Abimelech ng isang tupat baka. Ibinukod ni Abraham ang 7 tupa ng kanyang kawan. Anong kahulugan nito? Tanong ni Abimelech. Sumagot si Abraham, ito'y para sa iyo bilang pagsang-ayon mo sa akin ang balong ito. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa't isa. Matapos ang sumpaang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Pilisteo si Abimelech at si Pikol na pinuno ng kanyang hukbo. Pagkaalis nila ay nagtanim naman si Abraham ng punong tamarsiko sa Beersheba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. Mahabang panahon nananirahan si Abraham
sa lupain ng mga Pilisteo. Mateo chapter 21. Malapit na sa Jerusalem nang sila ay dumaan sa Betpage, sa bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kargan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa iyo. Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Sion ay ipapahayag ninyo, tingnan mo ang hari mo'y dumarating. Siya'y mapagpakumbaba. Masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng isang babaeng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang anak nito, at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal. Pagkatapos sumakay dito si Jesus, maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. Pumasok si Jesus sa templo at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, sinasabi ng kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang batang sumisigaw sa loob ng templo ng purihin ang anak ni David. Sinabi nila kay Jesus, di mo ba naririnig ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Bakit? Hindi ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. Iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Bitanya. Doon siya nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan nang si Jesus ay pabalik na sa lungsod, siya'y nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya rito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. Paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginagawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang iyong sinabi. Anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung mananalig kayo. Pumasok si Jesus sa templo habang sila'y nagtuturo doon. Lumapit sa kanya ang punong pari at mga pinuno ng bayan at siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ang tanong ko, saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo?
Sa Diyos ba o sa tao? Kaya't sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng mga taong bayan. Sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, "Opo," ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa 2 ang sumusunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauna pa sa inyo pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi nyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya. Pakinggan ninyo ang isang pangtalinghaga. Sabi ni Jesus, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at tinayuan ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaalagaan sa mga katiwala at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga katiwala ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga katiwala ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa at pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan, ngunit ganun din ang ginawa ng mga katiwala ng mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga katiwala ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga masasamang iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang katiwala na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi pa man ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito ay magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Siya'y dadakpin sana nila ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta.